Mga kapatid sa pananampalataya, naglipa na ang maraming kalawang sa puso. Na dahilan sa mga kalawang na ito sa puso ay naghahatid ng kanser sa kapatiran na kailangan nating linisin upang magamot ang kanser sa kapatiran ng mga Muslim. Ano ba ang mga kalawang sa puso? 12 ang banggitin natin, bagamat marami pa. 12 sa mga kalawang na siyang umaanay, sumisira sa kapatiran. Number 1, hindi natin magpapaligoy-ligoy pa. Number 1 na kalawang ng puso, ang pagkakaroon ng puot. Marami pa rin ang mga Muslim na napupuot sa kanilang mga kapatid. Kinapuputan nila, either hayagan or lihim. May mga Muslim na kapag nakita niya ang kanyang kapatid ay kumukulo ang kanyang dugo. Puot. Subhanallah. At dahil sa puot na ito ay hindi nila magawang magsipagbati. Walang reconciliation. Number 2, nakalawang sa puso ay inggitan. Kapag nakita mo ang kapatid mo na nakabili ng bagong sasakyan o kaya bagong condo unit o kaya nakabili ng bagong TV, hindi ka makatulog sa inggit. Allahu Akbar. Ito ay kasama sa mga kalawang sa puso na kailangan linisin natin. Number 3, inaalagaan na sama ng loob sa kapwa na pangmatagalang sama ng loob. Mayroon kang makikita ng mga kapatid na ang kanilang inaalagang sama ng loob ay panghabang buhay. Sino pa, kahit na sino pa ang mag-areglo sa kanila ay ayaw nila mag-reconcile. Nagtatanim ng kawayan kung tawagin. Ibig sabihin na nagtatanim ng kawayan, yang kawayan kapag itinanim mo yan, 50 years buhay pa yan. Dahil yung itinanim mo, wala na. Pero yung anak, mga anak, walang katapusan. 50 years buhay ang itinanim mong kawayan. At kapag sinabing nagtatanim ng kawayan, ibig sabihin ang galit mo, ang puot mo, ang sama ng loob mo sa kapatid mo ay panghabang buhay. Allahu Akbar. Subhanallah. Then, pang-4, kawalan ng tiwala ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Pinagdududahan mo ang kapatid mo. Kapag nakabili siya ng sasakyan, sinususpit sa mo kaagad. Baka saan galing yan? Saan kayo binili yan? Ano kayo pinambili niyan? Galing saan? Ito po ay kawalang tiwala ng mga Muslim. Pag sususpit sa, tinitiktikan mo, minamanmanan mo ang kapatid mo sa pananampalataya na maraming gumagawa niyan sa atin at yan po ay haram. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni itham. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Chapter 49 verse 12 Quranul Karim. Malapit-lapit na pakahulugan. Kaya yung pinagdududahan mo yung kapatid mo, tinitiktikan mo yung kapatid mo, minamanmanan mo yung kapatid mo, ito yun, pakinggan mo. O mga mananampalataya, pakaiwasan ninyo ang paghinala. Tunay na ang ibang paghinala ay mga kasalanan at huwag nagmamanman sa iba ni manirang puri sa isa't isa. Bakit bawal? Dahil katumbas ng kinakain mo ang laman ng kapatid mo. Dagdag pa. Gusto ba ng sino man sa inyo na kainin ang laman ng bangkay ng kanyang kapatid? Kamuhian ninyo ito at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ang siyang nagpapatawad at tumatanggap ng paghingi ng tawad, ang pinakamabagin. Number 5, nakalawang sa puso. Pride.
Tingin mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamataas. Tingin mo sa sarili mo, ikaw ang number 1. Ikaw ang pinakamaalam. Ikaw ang pinakamagaling. Tingin mo sa iba, walang mga kwenta. Ikaw lang ang galing sa ganitong universidad, kaya ang kaalaman mo ay magnanimous. At ang iba, na galing sa kunsaang universidad, ang tingin mo sa kanila, trapo. Allahu Akbar. Ang tawag nito, pride. Kasing laki lang ng atom na pride sa puso mo, hindi ka makakapasok sa paraiso. Number 6 na kalawang sa puso, iniisa-isa natin ang 12 sa mga kalawang sa puso. Na ang dulot nito ay cancer sa kapatiran ng mga Muslim. Kaya makikita mo yung mga Muslim, walang nagtutulungan. Na cancer na ang kapatiran. Number 6, tribalismo. Sasabihin ng mama, alam mo bro, ang tribo namin, kami ang pinaka-the best sa Pilipinas. Kami ang tribo na nagdadala ng jihad sa Pilipinas. Sabi naman nung kabila, alam mo bro, ang tribo namin ang pinakamagaling. Kami ang tribo na nagdadala ng da'wa sa Pilipinas. Pataasan ng ihi. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalataya, tribalismo, nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang mga Muslim. Number 7, nakalawang sa puso, favoritismo. Yan ang paborito kong ustads. Yan si idol. Kapag ang nagkukutba ay ang paborito mong ustads, ang ina-idol mong ustads, kahit anong itinuturo, kahit ang itinuturo pagkaligaw, kahit ang itinuturo beda, kahit ang itinuturo niya papunta sa impyernong apoy, niyayakap mo dahil idol mo si ustads, favoritismo. At ang ustad na hindi mo paborito, kahit ang itinuturo niya ay kaligtasan, ang itinuturo niya ay upang makaligtas ka sa impyernong apoy, hindi mo tatanggapin dahil hindi mo paborito si ustad, hindi mo siya idol. Subhanallah. Number 8, pangsariling interest. Ilang libo-libo na ba ang itinayo ng mga organisasyon, mga samahan, mga asosasyon, mga federasyon ng mga Muslim sa Pilipinas na inirehistro sa Securities and Exchange Commission? Ilang libo-libo na ba? Daan-daang libo. At ang karamihan po ay failure. Bakit? Personal interest. Kaya itinayo ay pangulimbat ng budget sa abroad, panghatak ng budget mula sa Arabo. Ibig sabihin kaya itinayo ay ang layunin hindi para sa Allah, kundi ang layunin ay personal interest. At dahil sa ang pundasyon ay personal interest, kapag hindi nakuha ang gusto mo, titiwalag ka, tatayo ka ng grupo mo. At ganoon din, pag mayroong hindi nakuha ang gusto, titiwalag din sa iyo. Tiwalagan. At walang pagkakaisa mga Muslim. Grupo-grupo ang dami. Allahu Akbar. Number 9, lahi sa lahi. Alam mo brother, itong lahi namin, ito ang lahi ng Maharlika. Lahi ng mga royal blood. Kami, lahi namin mga sultan, mga datuk, mga radya muda. Kayo, lain ninyo mga trapo, mga basahan. Ito kapatid ay totoong mga nagaganap. Itong isa natin. Lahat ito nagaganap sa lugar ng mga Muslim. Either isang tao mayroon itong 12 or ilan dito ay mayroon sa kanya na kailangan linisin. Dahil ito po ay kalawang sa puso na ang hatid ay ang cancer sa kapatiran. Number 10, madhab sa madhab. Hindi naman masama ang madhab. Allow din sa Islam. 4 na imam, 4 na madhab. Saan ito nagiging kalawang? Kapag po ikaw ay naging panatiko sa madhab mo, tingin mo ang madhab mo lang ang tama at ang kanilang mga madhab ay mali, ikaw lang ang tama at ang iba na madhab ay ang kanilang paninindigan ay ligaw, ang paninindigan mo ang makapuntang paraiso, ang kanila ay hindi. Ang madhab mo, ang pagiging mahilig mo sa madhab ay nagiging sakit ng puso mo upang layuan mo yung kapatid mo dahil ang tingin mo sa kanya ay impyernong apoy. Hindi masama magmadhab. Dahil 4 na imam, 4 ang madhab. Ngunit huwag kang maging panatiko. Huwag mong iisipin ikaw lang ang tama, siya ang mali.
Number 11, grupo sa grupo. Brother, itong grupo natin tayo lang ang nagtutulungan. Yung hindi natin kagrupo, hindi natin ka-uniforme, huwag natin tutulungan. Kapag nagsalam sa atin, huwag natin sasagutin. Hindi natin kagrupo yan, hindi natin ka-uniforme. Ito lang mga ka-uniforme natin, mga kagrupo natin, tayo lang ang nagbabatian ng Assalamualaikum. Kapag sila bumati sa atin, huwag mong sasagutin. Allahu Akbar. Ito ay mga kalawang ng puso. And number 12, last na lang. Marami pa. Pero walang oras. Number 12, aqidah sa aqidah. Bakit mo isinali, brother, ang akida? Iyan ang pinaka-importante sa lahat. Hindi naman yan kalawang ng puso. Alam natin na ang akida ang pinaka-importante sa lahat ng katuruan Islam. Ang pinaka-core, pinaka-puso ng katuruan Islam ay akida, ang la ilaha illallah. Ngunit, kung dahilan sa iyong pagtingin sa iyong akida, ay nagiging bulag ka, nagiging bingi, nagiging pipi, wala kang nakikita na hustisya at katarungan, hindi mo nakikita ang pang-aapi sa mga kapatid mo sa pananampalataya, wala kang naririnig na kaapihan, wala kang salita tungkol sa kawalan ng hustisya at katarungan, nagiging bulag ka sa pang-aapi sa mga kamusliman, pang-aapi sa mga kapatiran mo, nagiging bulag, pipi at bingi ka at hindi ka nagsasalita dahil sa akida mo. Kapatid sa pananampalataya, reviewin mo ang pag-aaral ng akida dahil ang Islam ay katarungan. Ang Islam ay justice. Totoo na hindi natin kapatid ang mga Shia. Tayo na mga Sunni, hindi natin kapatid ang mga Shia. Iba ang akida ng Shia, iba ang akida ng Sunni. Magkahiwalay. Hindi talaga pwede magkaisa. Ngunit ang Islam, ayon sa hatol ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, nawa kahabagan ng Allah, ang Islam ay katarungan, ang Islam ay hustisya. Kahit na hayop, kung iyan ay inaapi, ipagtatanggol mo, tutulungan mo. Lumabas ang fatwa ng pinakamalalaking ulama sa buong mundo. Lumabas ang mga fatwa ng galing Qatar, galing ng mga Sunni sa Iran, galing na iba't ibang panig ng mundo. Lumabas ang kanilang fatwa. Ang kanilang ruling ay religious obligation, pangrelihiyong obligasyon ng kamusliman sa buong mundo na tulungan ng Iran na inaapi. 40 years, humigit na sa 40 years na inaapi, sinasanksyon, binubumba. Mga kapatid sa pananampalataya, hindi tayo pro-Iran, lalong hindi tayo pro-Shia. Katibayan, pumunta kayo sa YouTube, pakinggan ninyo aking lectures tungkol sa Shia. I-type mo lang sa YouTube, ang katotohanan tungkol sa Shia by Salim Gimba. O kaya i-type mo sa YouTube, hindi natin kapatid ang mga Shia by Salim Gimba. I-type mo sa YouTube, pakinggan mo kung paano ko tinuligsa ang akida ng mga Shia mula umpisa hanggang katapusan. Ibig sabihin po, hindi ako pro-Shia, hindi ako pro-Iran. Ngunit pagdating sa katarungan, hustisya, ang Islam ay katarungan, ang Islam ay hustisya. Kahit na aso, ipagtatanggol mo. Kahit na pusa, ipagtatanggol mo. Tao pa kaya? Ilan ang populasyon ng Iran? 90 milyones. Ilan ang Sunni sa Iran? 20 milyones. 20 milyones ang Sunni sa Iran ng mga kapatid natin na nananawagan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, itong 12 na kalawang ng puso na kailangan linisin natin dahil ito ay magiging kanser ng kapatiran at ginagamit ito ng mga kalaban ng Islam, ginagamit ito ng mga Hudyo, mga Zionist, ginagamit ito ng mga Crusaders para ang mga Muslim papaglaban-labanin, papaggira-girahin, para ang mga Muslim magkaroon ng civil war, magkaroon ng revolusyon, magkaroon ng kung ano-anong patayan. Ang pinakabuod nitong 12 nakalawang sa puso, ang pinakabuod ay samaan ng loob. Ang samaan ng loob ay pupwede nang sirain ang isang bagay na mahalaga. Halimbawa, mag-asawa na may inaalagaang lihim na sama ng loob sa asawa. Yang sama ng loob na yan, unti-unti yan
dumudulot ng lamat sa pagsasama. At ang lamat na yan ay tutuloy doon sa pagkapunit ng pagiging mag-asawa hanggang sa magugulat ka na lamang ay divorce, hiwalayan. Ganoon din sa mga matatalik na magkakaibigan. Mayroon kang makikita ng mga matatalik na mga magkakaibigan na dahilan sa inaalagaan at sama ng loob, unti-unti nagkakaroon ng agwat hanggang sa kaduluduluhan po, madugo ng murder. Totoo yan. May mga magkakaibigan na dahil sa sama ng loob, ang uwi ay murder. At ito ang masaklap, mayroong mga manggagawa mismo sa da'wah, mga nagtuturo ng kabutihan at mga nagbabawal ng kasamaan, na sila mismo, nasa kanila itong 12 o hindi man lahat, nasa kanila ang ilan sa mga punto na ito na binanggit natin, 12 kalawang sa puso. May magigitang nangangaral ng Islam na kinapuputan niya ang kanyang kapwa daya. May magigitang ang magangaral sa Islam na kinaiinggitan niya ang kanyang kapwa mangangaral sa Islam. Bakit si Pulano? Bakit si ganito? Walang pinag-aralan. Bakit mahusay siya mag-deliver ng dawa? Bakit ako? Galing ako sa ganitong universidad. Hindi ko siya mapantayan. Inggit, kinaiinggitan. Marami ang ganito. Allahu Akbar. Na nagiging dahilan upang sa halip na tangkilikin at pakinggan niya ang katuruan ng kanyang kapatid ay tinatalikdan dahil ini-small. Mga kapatid sa pananampalataya, ano bang layunin ng dakwah? Hindi layunin ng dakwah na maging Muslim ang Pilipinas. Kung maging Musliman ang Pilipinas, yan ay bunga lamang ng dakwah. Resulta, epekto ng dakwah. Ano ang pinakalayunin ng dakwah? Ang pinakalayunin ng dakwah ay to please the Almighty Allah. Ang makamit ang ikalulugod ng Allah. Paano natin makakamit ang ikalulugod ng Allah kung ang mga daiya mismo, mga manggagawa mismo sa dakwah, napupuo sa kapwa manggagawa sa dakwah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nakakalimutan natin gaano ba kahalaga, gaano kaimportante, gaano kadakila ang matutunan mong patawarin ang iyong kapatid, pigilin ang galit mo sa iyong kapatid. Anong sabi ng Allah? Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Chapter 3 verse 134, Quranul Karim. Ang mga yaong gumugugol, ibig sabihin ng gumugugol, gumagasta. Ginagasta mo yung pera mo para sa Allah. Gumugugol. Ang mga yaong gumugugol sa landas ng Allah, sa kasaganaan at sa kahirapan, na pinipigilan ang galit, na pinapatawad ang mga tao. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga al-muhsinun. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, nabanggit rito, pinipigilan mo ang galit mo at pinatatawad mo ang iyong kapwa. Minamahal ng Allah ang mga yaong gumagawa ng kabutihan ng alang-alang sa Allah at patungkol sa pinipigilan ang galit. Na nabanggit sa ayah, mayroong isang hadith na kilalang-kilala natin. Lagi-lagi natin naririnig ang hadith na ito, paulit-ulit. Na ang tunay na malakas ay hindi yaong kaya niyang i-knock out ang mama sa pamagitan ng kanyang suntok, kundi ang tunay na malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili kapag siya ay nagngangalit, nag-aapoy sa galit. Anong hadith? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ash-shadidu bis-sur'ati, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Malapit-lapit na pagkahulugan, ang malakas ay hindi yaong kayang talunin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang lakas, kundi ang malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili kapag nagagalit. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari. Ang mapanatili mo, kapatid, ang iyong sarili na under control sa gitna ng iyong pagngangalit ay isang palatandaan ng dakila na pagkatao mo bilang Muslim. Mayroong isang dakila na gantimpala na inihanda ang Allah sa mga kalalakihan
na kaya mong pasambulatin ang iyong galit. Ngunit pinigilan mo ang sarili mo. Mayroon kang physical na kakayanan, mayroon kang military power, mayroon kang political power, mayroon kang economic power, may financial power ka, mayroon kang kapangyarihan na iyong pasambulatin ang galit mo. Ngunit pinigilan mo ang sarili mo. Mayroon kang premyo na inihanda ang Allah. Anong premyo? Sa araw ng paghukom, una kang tatawagin ng Allah para pumili ng sinong magiging misis mo na nangagandang hori sa paraiso. Basa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadama gaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukayyirahu Allah min al-huri ma sya'a. Malapit-lapit na pakahulugan. Ang sino man na napipigilan niya ang kanyang galit, bagamat may kapangyarihan siyang isagawa yun, siya ang unang tatawagin ng Allah sa araw ng paghuhukom at bibigyan siya ng karapatan na pumili ng sinumang hori na kanyang nanaisin. Allahu Akbar. Mga kapatid, mga brother na mga high blood, narinig niyo yung hadith nito? Ngayon, magbago ka na. Kung gusto mo magkaroon ka ng mga kabiyak sa kabilang buhay, na mga naggandang hori, pigilan mo ng galit mo. Dahil kung wala sana itong 12 na binanggit natin na kalawang sa puso, nang hatid ay ang kanser ng kapatiran. Kung wala sana itong 12 na kalawang sa puso, ay hindi sana nagpapatayan ng mga Muslim. Wala ka sana makikita mga Muslim na nagpapadanak ng dugo, at magiging matagumpay sana ang da'wah upang palakasin pa ang kampanya ng tauhid, kampanya ng ikhlas, kampanya ng iman, kampanya ng ibadah, at magiging matatag sana ang da'wah sa kampanya upang pigilan ang kufur, syirk, bid'ah sa Pilipinas. Mga kapatid sa pananampalataya, therefore, tayo po ay magkarirahan. Saan? Saan tayo magkakarirahan? Diyan sa 12 na dulo tayo kanser? Saan tayo magkakarirahan? Tayo po ay magunahan. Hindi ibig sabihin magkarirahan. Tayo ay magunahan. Magkarirahan tayo sa pagiging mahintatakutin sa Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Chapter 3 verse 133 Quranul Karim. At magmadali, ibig sabihin magunahan, magkarirahan, at magmadali tungo sa pagpapatawad mula sa inyong Panginoon. Magkarirahan tayo na mapatawad ng Allah at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at daigdig na inilaan, inihanda, inilaan, inireparado, inilaan para sa mga mahintatakutin sa Allah. Lahat po tayo mga kapatid, lahat tayo, walang exception. Lahat tayo naghahanap ng buhay na maligaya. Sino ba naman sa atin ang naghahanap ng buhay na malungkot? Lahat tayo ang gusto natin, maligayang buhay, magaan na buhay, komportableng buhay, komportableng opisina, komportableng tahanan, masayang tahanan. Sino ba naman ang hindi naghahangad ng masayang tahanan? Ngunit, ang realidad, punong-puno tayo ng iba't ibang klase ng pasanin, pabigat na problema. Araw-araw, walang exception sa atin. Araw-araw, problema sa bahay, problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa asawa, problema sa trabaho, problema sa pera, problema sa kalusugan. Ang dami-dami problema. Ngunit, gaano man karami-rami ang problema mo sa buhay, kapag natutunan mo na isabuhay ang pagiging mahintatakutin sa Allah, gagawin ng Allah na magaan dalhin ang mga pasanin mo sa buhay. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Chapter 65, verse 4, Quranul Karim. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay pagkakalooban na ito ng gaan sa kanyang mga gawain. Pero pansinin mo kapatid, pansinin natin ang mga nagaganap sa mundo ngayon ng kamusliman. Sa kaunti lang na alitan, parang mabaliw na yung Muslim
sa galit. Hindi makatulog. Pinagpapawisan ng malamig sa gabi, kaiisip sa kanyang kalaban. Gusto ko agad padanakin ang dugo ng kanyang kapatid sa pananampalataya. Ano ang saysay ng iman? Ano ang saysay ng mga ibadah? Nangitim na ang noo mo sa kasusujud. Allahu Akbar. Nangitim na ang noo mo sa kasusujud. Ngunit nangingitim na rin ang puso mo sa inaalagaan mong nanlilimahid na galit at puot sa kapatid mo. Sige nga. Anong saysay ng mga sala? 5 times. Ano ang saysay ng mga sambay, mga ibadah? Kung kasabay ng mga gawain, mga ibadah, ay nangingitim ang puso mong nanlilimahid sa puot at galit sa iyong kapwa. Kaya kapatid sa pananampalataya, ang tanong, may pag-asa pa ba na magkaisa ang mga Muslim? Ha? Lagi-lagi natin ito naririnig. Kahit saan seminar, kahit saan khutbah, kahit saan lecture, lagi-lagi na rin natin narinig ang pagkakaisa. Ang tanong, mayroon bang pagkakaisa? Pwede bang magkaisa? Saan natin matatagpuan ang pagkakaisa? Sa kapatiran sa pananampalataya. Sinabi mismo ng Panginoong Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Chapter 49 verse 10, Quranul Karim. Katotohanan, ang tunay na mga magkakapatid ay yaon lamang mga nananampalataya. Tinutukoy mga nananampalataya sa kaisahan ng Allah. Dagdag pa, kaya't gumawa ng pakikipagbati sa inyong mga kapatid at matakot sa Allah upang kayo ay kanyang kahabagan. 4 ang nabanggit dito na punto. Unang punto, ang tunay na mga magkakapatid ay ang mga magkakapatid sa iman. Pangalawang punto, kaya magsipagbati na. Kaya na kailangan makipagbati ka na. Kung sino man ang galit mo, makipagbati ka na. Pangatlong punto, katakutan mo ang Allah. Pangapat na punto, darating ang habag ng Allah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, lumalala ang sakit ng kapatiran. Sinabi natin kanina, kahit saan, ito ang khutbah, magkaisa, kapatiran, Muslim sa Muslim. Ngunit ang totoo ay ito ang katotohanan. Si Iblis na isinumpa, hindi siya nagtagumpay na ipunla sa puso ng mga Muslim ang pagsamba sa rebulto, ang pagsamba sa bato, ang pagsamba sa cross. Ngunit si Iblis na isinumpa, tagumpay na itanim sa puso ng mga Muslim ang 12 kalawang na iyan. Pangunahin ang sama ng loob ng Muslim sa kapwa Muslim. Panalo na panalo si Iblis sa pagtatanim sa puso ng mga Muslim sa butil ng puot at galit sa kapwa. Allahu Akbar. At dahilan diyan, tuwang-tuwa ang mga kalaban ng Islam. Nakikita mo mga Muslim hindi nagtutulungan. Mula 1948 hanggang 2026, Allahu Akbar, dinudurog ng bomba ang Palestine. Gaza, ang pinaka-latest. Mayroon bang tumutulong? Pinanonood lang. May tumutulong. Nagpapadala ng grocery, nagpapadala ng tinapay, nagpapadala ng bigas, nagpapadala ng pampers. Pero may nagpapadala ng bala, armas, para lumaban ang mga Muslim. Wala po. Iran lang. Allahu Akbar. Hindi natin pinupuri ang Iran. Hindi tayo pabor sa Iran. Hindi tayo maka-Iran. Ngunit sinasabi natin ang katotohanan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang katotohanan. Ang mga Muslim, panunuuri ka lang na madurog ka, durugin ka ng Amerika, durugin ka ng Israel. Walang kumikibos, walang kumikibo. Ang mga tao ngayon, bulag pipi at bingi. Dahil itong 12 kalawang ng puso, namayani na sa puso ng mga Muslim. Wala nang kapatiran, panunuring ka lang. Papalakpakan ka pa. Papalakpakan pa. Matutuwa pa sila kung madurog ang mga Iranian. May mga Muslim na natutuwa pa na madurog. Sinabi ko nga
90 milyones ang populasyon ng Iran. 20 milyones Sunni. Kapatid mo, dinudurog, palakpak ka, natutuwa ka, dinudurog ang kapatid mo. Ha? Anong klaseng akida mayroon ka? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ang tanong, kanser ang pinag-usapan natin. Kanser, may gamot ba ang kanser? Kanser sa kapatiran ang pinag-usapan natin na bunga ng 12 kalawang na yan. Ang tanong, mayroon pa bang gamot ang kanser sa kapatiran ng mga Muslim? Mayroon. Mayroon. Mayroong gamot na sa Islam lamang matatagpuan. Ano ang gamot? Pagmamahalan ng alang-alang sa Allah. Alam mo kapatid, yang puot na yan, yang galit, inggit, yang pagdududa na yan, yang 12 na binanggit natin ng mga kalawang sa puso, lahat yan built-in, nasa loob natin. Hindi mo yan matatanggal. Kasama sa emotion. Paano mo tatanggalin sa buhay ng tao? Tao ka eh. Hindi ka naman robot. Hindi mo yan matatanggal. Paano matatanggal ang puot? Lahat tayo may puot. Paano matatanggal ang galit? Lahat tayo may galit. Paano mo tanggal ang inggit? Lahat tayo may inggit. Sino ba naman ang taong walang inggit? Lahat tayo mayroon. Itong 12. Paano ito ma-neutralize? Paano ito ma-regulate? Halimbawa, mamayang gabi, bago ka matulog, kausapin mo ang Allah. Sabihin mo, Ya Allah, hindi ko talaga, Ya Allah, mapapatawad si Pulan. Masama talaga, Ya Allah, ang loob ko kay Pulan. Galit na galit talaga ko, Ya Allah, kay Pulan. Kumukulo talaga, Ya Allah, ang dugo ko kay Pulan. Ngunit, Ya Allah, alang-alang sa aking pagmamahal sa iyong luwalhati, pinatatawad ko na po si Pulan. Ito lang ang makakapag-neutralize, ito lang ang makakapag-regulate sa puso ng mga Muslim upang magpatawad sa isa't isa. Patawarin mo ang kapatid mo ng alang-alang sa Allah. Ito ang kailangan natin. Hindi tayo makakapasok sa paraiso. Tandaan ninyo, pag hindi tayo nagmahalan, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo nananampalataya at hindi kayo mananampalataya hanggat hindi ninyo minahal ang isa't isa. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Hindi ka magiging mu'min kung hindi ka magmahal sa kapatid mo. At hindi ka makakapasok sa paraiso pag hindi ka mu'min. Yan ang requirement. Pangunahing katangian ng Muslim ang pagmamahal sa kanyang kapatid sa pananampalataya, regardless kung anong tribo, regardless kung anong grupo, regardless kung anong madhab. Ang Islam ay katarungan. Kaya tandaan mga kapatid, gaano ba kadakila na karangalan ang matutunan mong mahalin ang kapatid mo ng alang-alang sa luwalhati ng Allah. Sa araw ng muling pagkabuhay, babatiin ng Allah, napakalaki ng karangalan, hahanapin ng Allah, nasaan na yung mga nagmahalan, alang-alang sa akin luwalhati? Allahu Akbar, sasabihin niya, basa! Nasaan na ang mga yaong nagmahalan sa isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati? Sa araw na ito ay pasisilungin ko sila sa aking lilim, sa araw na walang lilim maliban sa akin. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Ganito kadakila itong formula na ginagamit natin. Ganito kadakila, ang pinakadakila sa lahat ng pag-ibig, the greatest love, ay ang pagmamahal mo sa kapatid mo ng alang-alang sa Allah.
Sabihin mo sa kapatid mo, brother, minamahal kita alang-alang sa Allah. Ang pagmamahal ng alang-alang sa Allah, may premyo, may papremyo ang Allah. Allahu Akbar, napakadakila ng kanyang papremyo. Subhanallah. Ang kanyang papremyo ay bibigyan ka ng member ng liwanag na mismo ang mga propeta at mga martir ay maghahangad na sana magkaroon ka rin. Bilang katibayan, anang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Qudsi. Sinabi ng Allah, ang mga yaong minahalang isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati ay magkakaroon ng mga member ng liwanag, at ang mga propeta at ang mga martir ay maghahangad na sana sila mayroon din ganun. Allahu Akbar. Ganito kaimportante ang gamot sa kalawang na ito. Matutunan natin hanggat hindi natin natututunan na ang ibigkis sa kapatirang kamusliman ay ang bigkis ng pagmamahalan ng alang-alang sa luwalhati ng Allah. Kailanman hindi mo matatalo yung puot mo. Mananaig pa rin ang inggit mo, mananaig pa rin ang pride mo, mananaig pa rin ang tribalismo mo, mananaig pa rin ang favoritismo mo, mananaig pa rin ang sama ng loob mo. Tatalunin ka ng 12 kalawang na ito hanggat wala sa puso mo ang matutunan mo na mahalin mo ang kapatid mo ng alang-alang sa Allah. Hindi ka mananalo sa 12 kalawang na ito ng puso. Ngayon, kapag mga kapatid, natalo tayo ng 12 kalawang na ito at nagkaroon ng cancer ang kapatiran, ano mangyayari? Makinig kayo mabuti. Huwag sana mangyari ito. Huwag sana ipaintulot ng Allah. Pero ito ang mangyayari pag hindi nagamot. Itong 2 bilyonis na Muslim sa buong mundo, 2 bilyonis tayo. Tayo ang pinakamarami sa buong mundo ngayon, kasalukuyan. Sa lahat ng relihiyon, tayo ang pinakamarami. Ang Kristyanismo, 1.5 lang billion. Ang mga Muslim, 2 billion. Pinakamarami tayo. Ngunit, kung wala sa atin ang pagmamahalan ng alang-alang sa Allah, paghaharian tayo ng Amerika at Israel, Crusader at saka Zionist. Pangingibabawan tayo ng mga kufar at musrikun. Hindi na ang Allah ang susundin ni Muslim. Ang susundin ni Muslim, Amerika, Israel. At dahil sa hindi na susundin ni Muslim ang Allah, ang mga Muslim, ang kanilang Panginoon na kanilang sasambahin ay hindi na ang Allah, kundi ang kanilang Panginoon na kanilang sasambahin ay Amerika at Israel. Dahil dun sa hadith na nagsasabi na ang pagsunod ay pagsamba, ang pagsunod ay pagsamba, obedience is worship. Nawa ipalayo ng Allah na huwag mangyari. Nawa patatagin ng Allah mga puso natin, na palakasin natin ang kapatiran na mula sa liwanag ng Islam, kapatiran ng alang-alang sa luwalhati ng Allah.